May kasunduan man o wala ang Pilipinas at China kaugnay sa pagpapaalis ng PRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, hindi raw dapat malimutan ng Pilipinas na ang mga iligal na ginagawa ng China ang pangunahing banta sa ating karapatan sa West Philippine Sea, sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. May unang balita si Chino Gaston. Mahigit isang linggo matapos ang pambobomba ng tubig ng mga barko ng China sa Unaiza May 4 sa Ayungin Shoal, may babala si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa pinalutang na sinasabing gentleman's agreement umano sa pagitan ni nooy Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Sabi ni Teodoro, huwag daw magpadala sa tinawag niyang propaganda ng gobyerno ng China kung saan nililihis ang usapin palayo sa kanilang mga iligal na aktibidad. Hindi raw dapat kalimutan ng mga Pilipino na ang pangunahing banta sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay mga iligal na aktibidad ng Chinese government. Ang sinasabing gentleman's agreement nanggaling sa dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque, kung saan nangako umano ang Pilipinas na hindi magpapadala ng repair material sa PRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at ang hindi daw pagtalima nito ng Pilipinas ang dahilan ng pangaharas ng China. Pero itinanggi ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang kasunduang ito at sinabing walang ganong kasunduang pinasok ang dating Pangulo. Nakipag-usap din si National Security Advisor Eduardo Año sa National Security Advisor ng Amerika na si Jake Sullivan tungkol sa mga pagmamalupit ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia. Sa pahayag ng White House, muling idiniin ng Amerika na nananatiling matibay ang kanilang suporta sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Sabi ni Presidential Assistant on Maritime Concern Secretary Andres Centino, sa tuwing may resupply mission sa Ayungin ng Pilipinas, hindi raw bababa sa 10 barko ng China ang rumiresponde. Mas marami at agresibo aniya ngayon ang China. Ang mga warship ng Chinese People's Liberation Army Navy, bagamat hindi nangaharang, mas malapit na raw na nagmamasid. In the past, there were fewer numbers of vessels, but now it has increased in number. The distance from where they start blocking or challenging has been farther out, unlike before. It caused already harm and injury. We have observed an increase in the aggression. May ipatutupad raw na countermeasures ang Pilipinas. It will be comprehensive. We will, I think we'll just have to wait for the council to be convened. Ayon kay Professor J. Batong Bakal, sa ilalim ng international law, ang salitang countermeasures ay pwedeng mga hulugan ng iba't ibang aksyon. It doesn't necessarily mean that we were going to be entering into a fight. It can include everything from talking with your friends and allies to impose joint actions against that offending state, no? As well as taking legal actions. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.